per mga ate at kuya dahil naman talagang apakaganda ni Ketsey, ay may isa ring magpapaganda at baka gustong talbugan si Ketsey. Di ba? Abay, nakaka-amaze nga naman ang glow up ng bunsong anak ni PRRD na ito, no? Si Veronica Kitty Duterte. Ay, shoutout sa mga nasa Pilipinas. Napapadaan ba kayo sa C5? Not sure kung nasaan yung iba pang mga billboards ni Kitty, but dyan sa C5 po, sa I think una-unahan bago dumating bago dumaan ng BGC paggaling Ortigas, right? May makikita kayong pagkalaki-laking billboard ni Kitty Duterte na endorser kasi siya ng Baker Cosmetics or Aesthetics. Itong si Dr. Baker na taga Davao, no? Ang laki ng billboard, ang ganda ni Kitty, mga ate at kuya. Iba yung mukha niya, no? Mukha siya talagang kitten. Nakaganon, nakabalat na ganun yung mata. And I find Kitty even prettier kapag hindi siya ngumingiti. I don't know why. Mas maganda siya na hindi siya nakangiti. Tingin ko lang naman. So, model ng isang aesthetic clinic, si Kitty, at may isa namang insikurada na gusto ring gumanda. Kasi nga nalalait. Nalalait na ang pag-iitsura. Alam nyo, mga kababayan, ang daing lumalait sa akin kung how I look. Tumaba ako nung nag-aral ako, ganyan. Hindi na ako blandina na unlike nung when I used to travel in Hong Kong, in Macau, na ako blonde ako noon. Bago si PRRD umupo, mga kababayan, actually kahit nung unang taon ni PRRD, blonde pa ako eh. As in, golden yellow ang buhok ko or halos ash or puti na nga yung hair ko. I think I have a photo of that. Pero nung umupo si PRRD at nag-enroll nga po ako in college, bawal sa school namin since secondary education ako, mga kababayan. I'm gonna show you a photo of mine. Dahil nga pagtuturo ang aking pinasok na profession, bawal po sa amin ang makulay ang hair. Ito Hindi, wig yan. Ito. Sige, pakita ko sa inyo mga photos ko. Mahilig ako magkulay ng hair. Ito photo ko in Macau. Hold on. I have several photos. At nakita na to ng iba pang mga Mawinians. This was me in Macau sa harap ng Tory Burch. Payat days pa, no? And then, this was me in Venetian in Macau. Winter pero naka-gown. Ano ba yan? May ilaw. And this was me sa isang pageant sa Philippines. Yan. Blandina match ang inyong prinsipesa. Pero nung ako'y nag-aral, kailangan ko nagpaitim ako ng buhok. And hindi na ako pwede magkulay kasi nga nasisita ng school. Ang pangit kasing tingnan na maestra ka pero ang buhok mo ay pangpokpok. Hindi naman pangpokpok. Pero nung mga panahon na imagine niyo, itong pageant na to was in 2013, okay? This was 12 years ago and walang pangahas nun magkulay. Pero ako, abusada ang kulay ng buhok ko noon. 2013, wala. Kaya nga, agaw pansin ako nung pag lumalabas, blandinang. Yun yung identity ko before, mga ate at kuya. Kasi yung ibang akla, pag nagpapablond sila, nadudurog yung hair nila, nagpuputol-putol, nada-dry. Yung sa akin, hindi naman kasi at least nag-i-invest ako sa hair ko. Gumagastos ako ng mamahaling treatment and hair color para hindi nakaka-damage. Kasi yung mga ganyan, yung binibleach na color na yan, sira, durog ang buhok mo dyan, para siyang kanton, parang nagpipigtal-pigtal. So, nung ako'y nag-aral, panahon ni PRRD, no choice ako magpaitim ng hair, nilalait nilang itsura ko, ano ba yan, nalosyang ka na mawi, ano ba yan, tumaba ka. Kasi ang kalaban ng puyat ay, di ba, ang pangontra mo sa puyat pala,
ay kailangan kumain ka kung hindi ka makakatulog, idaan mo sa kain. Para may energy ka, para alert ka mga tet kuya. Dahil kung hindi ka kakain, puyat ka pa, ay baka aning-aning na ang kalabasan mo. So para may energy ka, para gising ka, alert, kape-kape, kain, no? So bumilog ako nung nag-aral ako and ang dami naman talaga nakahalata na kita niyo naman sa photo, talagang balingkinita ng prinsipesa nung awaw. Blondina pa. Tapos ang outfit kong outfit ha, labas ng legs kong kinakailangan. Labas ng cleavage, 'di ba? Oh, legs ang labanan. Winter naka may ilaw kasi. Oh, winter pero ano ha, labas ang labanos mustasa. Labanos mustasa. Ang pambalibang ng mangga pala, oh. Pero despite na maraming lumait sa akin in the past, and even up to now, mga ate at kuya, kasi lalo yung mga, halimbawa, first time ulit nila ako makita after several years, sabi nag-iba ka, Maui. Mas gusto namin yung dati, yung glamorosa ka, ganun. Wa akong pakils. Dead markets. Tsaka nung nag-EDSA kami mga ate at kuya, sabi ko nga, nagpalit talaga ako ng wardrobe ko, okay? Nagpalit ako ng, hindi ako nagsusuot ng sneakers before, lagi ako naka-high heels. Alam niya na nga EDSA Friday group shout out. Pero eventually, nagsi-sneakers na ako kasi nga kapag nasa EDSA kami noon, nakatayo kami doon ng matagal, 'di ba? Kailangan komportable yung suot, hindi ka pwedeng nagmamaganda, ganyan. So, binago ko yung mga hindi ko na masuot ngayon pati yung mga pang-sexy kong damit. Na-conscious akong bigla. Unlike before mga kababayan na pag sinabing Maui, yung mistisang bading, yun agad ang impression, mistisang bading daw akyams. O, mistisang bangus, kung ano man. Pero despite na maraming lumalait sa inyong prinsipesa, hindi ako nakaramdam ng insecurity. Okay? Sabi ko, kasi nung nag-aral nga ako mga ate at kuya, naging katwiran ko yun na, ano naman kung haggard ako ngayon, ito yung kapalit ng kagustuhan kong bumalik sa college. 'Di ba? Ito yung parang consequence na ginusto kong makapatapos ng pag-aaral. So, instead of me spending my money for thousands of pesos treatment and hair color and whatnot, and beautification, mga iniinom ng marami mga pampaganda, mga gluta and whatnot, instead of me investing my money to those things, inilaan ko po for tuition yung pera ko. Alright? Kasi, ginusto kong tapusin ang aking pagpasok. Kasi before, nung ako'y nagtatrabaho lang po sa salon, wala. Undergraduate ako eh. Okay? So, magbe-venture ako into vlogging, kailangan may kalibre naman ang inyong prinsipesa. Hindi pwede ngak-ngak ako ng ngak-ngak na hindi naman mayaman ang vocabulary ko, di ba? So, pinilit kong tapusin ang pag-aaral. Kapag nilalait ang iyong prinsipesa, sasabihin, ay haggard ka na ganyan-ganyan ang katwiran ko. At least may diploma ako ngayon. Kasi nung nakilala nila akong glamorosa nung mga friends ko noon, nakilala nila akong vain, glamorous and whatnot. Pero high school lang ang natungtungan ko noon. Actually, nakatungtong ako ng college, pero vocational program, vocational course. Pero kapag nakikita nila ako ngayon, ano ba nangyari sa'yo? Nahagard ka. Ang katwiran ko, nag-aral kasi ako. Ano naman ang connect? Ganun talaga, hindi mo naiintindihan ang ganda mo kasi nga gusto mong makapasa, gusto mong makatapos, gusto mo ng diploma. Hindi ngayon ako malait ng mga nanlalait sa akin before. Ay, taray, ano pala, may diploma pala yan si Maui. College graduate. Ay, ang mga barkada ko naman, mga lang, di ba, mga aklang rampadora lang naman ang mga barkada ko. Hindi ko naman nilalang, malalaking kumita yung iba sa kanila. O kaya mga nagtatrabaho lang sa salon, di ba? Ang dai kong friends, mga ate at kuya, na nangangarap na magawa rin ang nagawa ko. Kasi kaya naman sila sa salon nagtrabaho, mga elementary graduates lang, high school graduate, ganan. Okay? Pero gusto nila ring mag-aral. Kasi nakita nila yung difference nung nag-aral ako. Iba yung kumpiyansa ko sa sarili, iba ako magsalita, okay? Mas tamed, hindi na balahura, 'di ba? Gustuhin ko magpakabalahura, hindi masyadong napupush. Nabura na yung part na yon. Okay, so nawala yung insecurity ko. And kahit na nilalait ako, dead bakis.
Kasi nakuha ko yung matagal kong pangarap na makapagtapos. Itong isang silibag ay mukhang hindi talaga niya ma-handle ang criticisms, lalo na yung mga lait na about the looks, no? Hindi niya ano ba yan, naikondisyon ang sarili niya, ang puso niya, ang isip niya sa pwedeng lumait sa itsura mo. Unlike ng dinanas ko na kahit nilait-lait ako, may pangdepensa ako. Okay? Ano ko na-haggard ako? Lahat naman tayo papunta sa pagtanda, sa pagkulubot, right? Dadating tayo sa edad natin na hindi na tayo madaling tumunaw ng kinain, right? Hindi na ganun kabilis ang metabolism natin. Konting kain, bilog agad. Unlike before na paspas ka na ng lamon, di ka tumataba, di ba? At a certain age, ganun, lumulobo ka na. So itong silibag ay nagpa-beauty or nagpapa-beauty sa clinic kung saan si Kitty Duterte ang endorser. Baker Medical Aesthetics. So, ito ay sa Davao City. Ang Baker, si Dr. Baker ay kilala sa, I think, sa galing sa pagpapapayat. Okay? Meron siyang siguro product like iniinom ng mga capsules and whatnot and treatment sa kanyang clinic na kung gusto mong pumayat, papayat ka talaga. Isa sa kliyente niyang successful yung pagpayat ay si Yen Santos, kung na nagkakamali, yung artista. And si Chito Samontina, isang kilalang Visayan or taga Davao ba siya? Bisaya nga vlogger, si Chito. Okay? Na gwapo na ngayon kasi pumayat. Oh. Si Libag, magpapapayat kasi nilalait nga may girdle. Si Kitty, inaaway niya si Kitty, di ba? Tapos doon siya pupunta sa clinic kung saan successful ang pagpapaganda kay Kitty. Ang ganda naman talaga ni Kitty Duterte eh. Lalong gumanda whatever yung pina-enhance niya. I think ilong lang naman ang pina-enhance ni Kitty, wala nang iba, okay? And maybe yung mga treatment ng mga facial and whatnot. Oh. Pero doon talaga siya pumunta sa Baker. Silibayag. Oh. Sabi nga nila, ayan, Baker Aesthetics, inaaway niyan si Kitty, kayo nang bahala kung anong treatment ang gagawin niyo diyan, baka pwedeng langgaw na lang ang gamitin. For facial. Baka pwedeng suka na lang i-cos ko sa mukha ni Libag na yan, baka nakaka-exfoliate naman yata or whatever. Nakaka-strip off naman siguro ng dead skin cells ang suka. I don't know. Sabi ni Roddy Balilit, yung mga medical staff ng Baker, alam niyo na gagawin dito sa mal-edukadang libagin sa kaliwa. Mal-edukada. Aba, UP. Libag nga pala ha. Manda ka, nakarating na pala sa UP. Ang eksena mo, UP Baguio. So siguro, ano talaga, no, nahuli kasi si Libag na, di ba, no, na parang nasa dinner sila with Alpot, right? Parang nagsiselebrate sila ng birthday ni Alpot. Ito namang si Kifi Cho, video siyang ganyan. Pagtaas ni Libag ng kanyang braso, nakita yung girdle, di ba? Underneath her clothes. Underneath her clothes, there's the girdle. Wag na kumanta, Maui, walang pakulay. So magpapapayat na yun si Libag. Libag, ako na nagsasabi sa'yo, may mga tao na binabagayan ng pagpayat. Ikaw, pag pumayat ka, lalo kang magmumukhang matanda. Mahaba mukha mo, korteng mangkukulam. 'Di ba? Ang personalidad mo pang mangkukulam pa. Tapos yung studio mo parang haunted house. Papayat ka pa. Lalo kang magmumukhang mangkukulam, ini. Anyway, good for the health naman ang pagpayat, 'di ba? So, iwas sakit-sakit, ganyan, high blood, whatever. Pero tingin ko hindi babagay sa iyo ini. Meron pa namang mga tao na pag pumayat nangingitim, right? Kasi pagka tumaba ka, banat yung skin mo eh. Right? Banat na banat, so mukha kang mapusyaw. Pero pagka umupis ka, right? Bigla kang lumiit ulit, yung balat mo hindi na nasa stretch, nanguluntoy pang konti kasi nga walang laman, walang fats, mangingitim. Ay balat lalaki ka pa naman ining. Besides,
kahit anong pagpapaganda ang gawin mo, kahit dumayo ka pa ng Thailand, hindi mo mapapantayan ang alindog ni Kitty. Ang tingin pa rin namin sa'yo libagin. Ang dapat mong gawin, magmumog ka ng holy water para mawala yung masamang espiritu sa'yo. Tama ba? Aanin mo ang pagpayat at pagganda kung ang kaibuturan ng puso mo pang demonya. Agree? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.